Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa Lakay Siyasat TV YouTube channel. At dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So, ngayon ay magbabahagi ako ng saloobin. Ito ay unsolicited advice na rin, para sa mga tropang OFW. This is in relation to our discussion with my friend, yung tropa ko. Dati ko itong tauhan, diba, kung saan problemado ngayon sa kanyang asawa sa abroad, dahil it seems may nagtimbre sa kanya na parang tinuturutot na siya, diba. Meron ng illicit affair ang kanyang asawa sa iba nakatrabaho. So masakit, di ba? Pero kailangan nating tanggapin, di ba? Ang katotohanan, kasi alam naman natin, di ba? Ang dami naman mga true confessions na papanood nyo dito, yung mga experience ng mga kaibigan natin, mga tropa natin. Talagang nangyayari yan. Pero ang sabi ko nga doon sa kaibigan ko, unang-una, hindi mo naman nakita, di ba? Baka mamaya sinisiraan lang ang asawa mo. So, pangalawa, noong pinayagan mo ang asawa mo, di ba? Dapat inihanda mo na ang sarili mo na makaka-encounter ka ng ganyang balita, di ba? At siyempre, inihanda mo na rin yung sarili mo na in case na ganun yung mangyari, alam mo kung paano mo i-recover. Kasi yung sitwasyon na ito, hindi mo mapiprevent eh. Kahit napakagaling kang security practitioner, hindi mo mapiprevent ang iyong sitwasyon dahil LDR kayo, wala yung asawa mo. Paano mo siya mababantayan? Di ba? So, recovery na lang dito. Kaya ang sabi ko, una, isipin mo wala. Magtiwala lang. Tapos, kung wala ka naman nakikita, huwag mong paniwalaan. At hindi yun maging rason na ikaw din ay di ba, mabababain na rin. Actually, sinabi ko nga baka ganyan lang yung sinasabi mo dahil meron ka ng juwang iba. Wala naman daw. Yun ang sabi ko. Siyempre, wag mo seryosohin. Of course, natural yun. Kailangan ng iyong katawan. Di ba, kung may umaaligid sa'yo, gwapo ka rin naman. Di, tikim-tikim lang tayo, pare. Tikim-tikim lang. Huwag mong seryosan kasi baka mamaya wala nang mauwian yung asawa mo. 'Di ba? Iba na yung kinakasama mo. So, ganun din yung mo doon sa asawa mo. Expectation mo na ang importante uuwi siya sa'yo. 'Di ba? Yun yung mahalaga. Kaya pwede mo naman, sabi ko nga, i-counter mo na lang siya. I-counter mo na lang yung asawa mo, sabihan mo na you will see to it na walang makakita sa'yo dyan. Sabi mo na lang, di ba? Kasi siyempre pag malaman ko, magkakaroon ka ng problema. Ganun lang naman yun eh. At siyempre, make it sure na babalik ka sa pamilya mo, babalik ka sa amin, di ba? Ganun yun eh. Masakit eh. kasi nababasa naman natin, di ba? Nakikita natin yung iba nga amo ang nagiging karelasyon, di ba? Dahil sa kahirapan, lalo pag palasing-lasing yung asawa mo dito, palamunin, di ba? Nagpaparal ka ng anak, napakahirap. Mapipressure ka, offeran ka ng amo mo, maging girlfriend kita, bibigyan ka ng sweldo, additional sweldo maliban sa sweldo mo. Siyempre yung iba kumakagat. Ang problema, siyempre na in love, umaabot doon saan sila ay nabubuntis, which is hindi dapat, di ba? Kung nakipagrelasyon ka sa amo mo, panindigan mo na yun, pero dapat magiging asset, di ba? Yung ginawa mo doon sa pamilya mo, di ba? Hindi yung magdagdag ka ng problema, di ba? Okay ba yun? So, kasi kisa naman yung magbabuntis ka, di lalong problema. Malalaman pa ng asawa mo, masaklap yun. Di ba? Kaya, na lang, kung gano'n, kasi yung iba may rason, pinilit ng amo hanggang sa nagkabutihan, di ba? Binibigyan naman ng pera, kaya pumayag na lang, di ba? Doon sa iba naman, pag nakipag-boyfriend doon sa labas, di ba? Siya lang kasi yung walang boyfriend sa mga kasama, di ba?
5 kami magkakasama. Lahat may asawa. Yung kasama kong 4, lahat may asawa sa Pilipinas. Sila may boyfriend. Kaya napilitan na rin ako para pare-parehas na kami. Mali yun. Kaya balik tayo doon sa sinabi ko na siyempre kasi nandiyan kasi yan. Real talk tayo Kailangan kasi ng katawan yan. Diba? Biruin mo naman. Kaya mo bang malayo sa 3 taon doon sa asawa mo na walang walang labing-labing, 'di ba? Mahirap 'yon lalo pag nakapaligid sa iyo yung tukso, 'di ba? Nag-aabang, 'di ba? So 'yan? Basta ang importante dito is kung sakaling nangyari 'yon, 'di ba? Hindi yung aabot na ipagkanulo mo yung pamilya mo, yung asawa mo. Kagaya ng ginagawa ng iba na minsan iiwanan na lang yung asawa at naghahanap na lang ng bago. Diba? Hindi dapat. Actually, may kaibigan kasi ako dati na nagkaroon ng relasyon doon. Ang istorya niya sa akin, dahil open na country yung napuntahan, nagsama sila para makatipid doon sa bahay. Diba? Hanggang sa naging sila, pero maganda ang usapan nila na pag-uwi nila ay siyempre magkanya-kanya na sila, babalik sila sa pamilya nila. Ang problema, nagkagustuhan na yung timplada ba, yung compatibility ng pagsasama nila. Mas maganda kumpara doon sa pagsasama nila sa kanilang asawa. Kaya nagdesisyon na iwanan ang kanilang pamilya, di ba? Tama ba yun? Bali yun, di ba? Nandun na tayo, huwag kang padadala. Tama na yun di ba? Winan point mo na nga huwag mo nang ituloy. Siyempre kung nagkasala ka doon sa pamilya mo, pag alis mo doon sa pinanggalingan mong bansa, iwanan mo na kung ano yung nagawa mo doon, di ba? Iwanan mo na doon. Bumalik ka doon sa dati mong buhay. Move on na. It's a matter of adjustment lang naman yan Huwag mong sabihin huwag mong sabihin sa akin na ayaw ko na doon sa asawa ko. Bakit mo ginusto? Di ba? Nagkaanak ka pa nga di ba? Huwag mong sabihin rason na lang yun. So yun yung pinaka dyan. Pinaka importante kung sakasakaling nagawa mo doon sa abroad, di ba? Make it sure na babalik ka. Huwag mong tuluyan, di ba? Kasi natural na lang yan siyempre nangyari na kung ano yung nangyari. At hanggat maaari, dapat kung gumawa ka dyan, dapat itago mo. Hindi dapat lalabas, di ba? Ganun din kung ikaw yung nandito sa Pilipinas. Kasi siyempre insulto personal yun Challenge for democracy. Ayun, di ba? Ipinagkanulo mo ng anong kasama mo, inilalantad mo pa, siyempre, bigyan mo naman ang kahihiyan, di ba? Siya, ikaw, at saka yung pamilya mo, di ba? Marami tayong tropa na magagaling na ganyan, pero, siyempre, at least, di ba? Yung risk, di ba? Ay mitigated, di ba? May iwasan. Diba, yung mga hindi yung ganyan, lantaran, tapos ayaw ko na siya pag uwi ko, iba na tapos mapupunta ka din pala doon sa mas pangit mas masahol doon sa asawa mo, hindi sira, di ba? Okay lang kung ikaw masira, pati yung anak mo madadama, yun yung isipin natin kaya para sa lahat na rin to, ulitin ko, ito ang sinabi ko sa kanya, dapat tanggapin mo na may mga ganyang asunto na may experience mo kasi unang-una pumayag ka na pumunta yung asawa mo sa abroad. Ngayon magpakatatag ka. Yun naman yung eksakto kong sinabi. Magpakatatag ka, huwag basta-basta maniwala. At isaiwar mo na lang yung asawa mo, na sabihan mo na, di ba? Dapat walang makakakita at saka siguraduhin niya na babalik siya sa pamilya niya para kahit paano, kasi baka lalo mo siyang bawalan, lalo mo siyang awayin, hindi magkakaroon pa ng di ba? Alam mo kasi yan, pag inaaway mo, binabawalan mo, lalong masarap di ba? Lalong tumitindi.
Kaya anuhan mo na lang, bigyan mo na lang ng magagandang salita na iisip-isipin niya gabi-gabi o araw-araw, 'di ba? Kasi at the end of the day naman mag-asawa pa rin naman kayo, 'di ba? At saka sabi ko nga sa kanya, huwag kang gumanti, 'di ba? Kung sakasakaling meron kang nababalitaan, huwag kang gumanti. Maging ano mo 'yan, maging inspiration mo 'yan na kuan, 'di ba? Sabi ko nga sa kanya, kung talagang kailangan mo, ang dami naman eh. Pumunta ka doon sa kuan, Recto, 'di ba? Marami namang ano doon, huwag kang makipagrelasyon kasi iba pa rin 'yun. Nandoon kasi yung responsibilidad at commitment. At least kasi kung kumuha ka ng ano, sabihin natin yung mga nagpapabayad na babae, at least pag tapos na kayo, wala na, 'di ba? Pira lang yung usapan, 'di ba? Mas mabuti yun kaysa naman yung makipagrelasyon ka. Huwag mo nang patulan yung sitwasyon. Yun yung sabi ko. Diinan mo na lang yung komunikasyon mo doon sa asawa mo, kasi ano naman ngayon, may Facebook, may ano. Huwag mo siyang kuan. There are so many ways naman eh. Di chat mo na lang. Sunod-sunurin mo na lang yung chat mo pagdating ng ano, para mabubulabog kung meron man siyang ano doon. Kung meron man siyang nanggugulo sa kanya doon, bubulabugin mo na lang sa pamamagitan ng mga video call, di ba? Araw-arawin mo kung kaya ng oras-oras. At least doon mo makikita. Kung magagalit, siyempre mag-iisip ka, pero ano yan, no? Prevention kasi yun na ginagawa, di ba? Ng siyempre tayo, security practitioner tayo eh. Sanay tayo sa prevention eh. No? So, yun yung best effort na magawa mo ka. Kung huwag mo siyang awayin. I-guide mo na lang siya sa tama. Diba? At siyempre, tanggapin mo na doon sa sarili mo. Ganun talaga. Kasi pag hindi mo tanggapin, lalo kang hindi makapag-move on dyan. Lalo kang hindi makagawa ng diskarte na maayos. Diba? So, real talk tayo. Ito alam ng mga ibang tropang OFW diyan, 'di ba? Marami naman nagsasabi na talagang ano 'yan. Once na nag-abroad ang isang babae, definitely 'yan, 'di ba? Swerte na lang, 'di ba? Yung kahit nakipagrelasyon, hindi naghihiwalay, 'di ba? 'Yun yung sinasaluduhan natin. Kung mapasubo ka man doon na makipagrelasyon, mapasubo man yung asawa mo dito na makipagrelasyon, hindi yun dapat aabot sa hiwalayan. So, hanggang sa muli.